God is more interested in preparing your character than promoting your position. Ang sabi ni Jesus in Luke 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa pinakamaliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din naman sa malalaking bagay. At ang hindi tapat sa pinakamaliit na bagay ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba talaga ng Diyos sa mas malalaking opportunities na hinihingi mo mula sa Kanya? Ready ka na ba? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa second part ng ating series sa Open Doors. Are you ready for the door? Samahan niyo po ako sa isang napakagandang topic na ito. Maraming Kristiyano ang nananalangin para sa mas malalaking opportunities, ngunit nakakalimutan nilang ihanda ang kanilang sarili para dito. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa mga kakayahan na meron tayo. Oo, magaling ka. Oo, eksperyensado ka sa bagay na ginagawa mo. Pero para sa Panginoon, mas mahalaga sa Kanya ang ating katapatan. Faithfulness more than our abilities. Dahil ang malalaking oportunidad ay kadalasang bunga ng pagiging tapat sa maliliit na responsibilidad. Isa po sa mga key principle na sinasabi sa amin, if you want to know kung sino ang may potential talaga para umusad sa buhay bilang leader, bigyan mo ng maliliit na responsibilities yung iyong mga members. Tapos tignan mo sino sa kanila ang magre-respond at magiging tapat ng maayos. It's the same principle ng stewardship. Ang sabi ng Bible, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din naman sa mas malalaking bagay. So we have to understand these truths about open doors. Number one, God develops faithfulness before promotion. Diba? Hindi pwedeng naghahangad tayo ng promotion ni God, ng blessing ni God na hindi naman tayo nagiging maayos sa binigay niya sa atin ngayon. Gusto natin ng malalaking bahay, pero hindi naman tayo marunong maglinis ng kwarto. Gusto nating magkaroon ng mas malaking kusina, pero hindi tayo marunong maghugas ng plato. When we want to be entrusted by God for bigger things, we have to be faithful in smaller things. Yan ang sabi ng Luke chapter 16, verse 10. Maraming tao gustong manguna, pero hindi marunong sumunod. Gustong magturo, pero ayaw mag-aral. Gustong mamuno, pero allergic sa paglilingkod. Pag nasa position ka ng leadership, it is not about power. Ang Jesus style of leadership is servant leadership, paglilingkod, empowerment sa mga tao. Si David was a shepherd boy. Alam natin na ang pagiging isang pastol ay isa sa pinakamababang trabaho during that time. Sino ba naman ang gugustuhin na kasama mo lang mga tupa, nasa taas ka lang ng bundok, tapos yung panganib nandoon kasi marami kang tupa na pwedeng kainin ng mababangis na hayop. Wala masyadong gustong pumunta sa trabaho na yan. At madalas, nag-iisa sila. 'Di ba? Pero alam ninyo, naging faithful si David sa trabahong ito. At bago naging hari si David, naging tapat muna siyang pastol ng mga tupa. Walang nakakakita sa kanya noon maliban sa Diyos. At ang katapatan that was done in private ang naging paghahanda ng Panginoon sa kanya para sa public ministry to be a king. Sino mag-aakala ng isang shepherd will be the greatest king of Israel? Wow. That is the power of faithfulness. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang promotion ay hindi nakukuha sa basta lamang paghingi, kundi ito ay bunga ng ating patuloy na katapatan sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. The rule of stewardship. God develops faithfulness. Number two, God shapes our character before expanding our influence. When we desire for open doors and opportunities, expect trials and testings. Kasi nga pupunta ka sa next level. So pag pumunta ka sa next level, mas malaking problema ang isosolve mo. Pag nandun ka na sa next level, mas malawak na impluwensya ang gagalawan mo. Mas malawak na mundo ang iikutan mo. So makatwid, you need to have a character to the next level. Sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, ituring ninyo na isang dahilan ng lubos na kagalakan ang iba't ibang pagsubok na ninyo'y dinaranas. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya
ay nagbubunga ng pagtitiis, pagtitiis ay nagbubunga ng ganap na pagkatao, at ang ganap na pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So kung dinidesire mo, Lord, give me open doors, give me opportunities. So ready yourself for testings. For example, ay si Joseph the Dreamer. Alam natin na hindi naging madali ang buhay nito ni Joseph. Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Naranasan niya ang pagtataksil, pagkaalipin, pagkabilanggo, pero hindi sinayang ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Bagkus ginamit niya maging ang mga pangit na ginawa ng mga tao sa kanya upang ihanda si Joseph sa pamumuno sa buong Ehipto. Those people meant evil for him, but God meant it for good. The trials that he experienced, the temptation that he experienced, dahil sa tama ang naging response niya, na-develop ang character niya, inangat siya ng Panginoon. And the Lord was with Joseph, and the Lord made him prosper. Wow! Ang proseso ay mas importante kaysa sa produkto. Mas mahalaga sa Diyos ang iyong karakter kaysa sa posisyong makakamit natin. Titles and positions come and go. Diba? Victories come and go. But the way we do things, the legacy that we have, the character that we have, that will be remembered by those people whom we work, whom we serve. Napakahalaga po ng character bilang isang Kristiyano. And number 3, God rewards people who really value preparation. Mahalaga ang preparation kung meron kang gustong bagay na gawin. Hindi pwedeng magtagumpay ang isang atleta nang hindi siya nagte-training. Hindi pwedeng umani ang isang magsasaka nang hindi siya nagtatanim. Hindi pwedeng magtagumpay sa laban ng isang sundalo nang hindi siya nakikinig at hindi siya nagsasanay. Anuman ang masumpungan ng iyong kamay, ang sabi ng Ecclesiastes, gawin mo yan. Gawin mo ng buong lakas. Ang mga malalaking pintuan ay nagbubukas at dumarating sa mga taong naghanda, naghahanda, at handa. Ang tanong, handa ka ba? O kung handa ka, naghahanda ka ba? Masasabi mo ba sa sarili mo na talagang, hindi, matagal ko nang sinasanay yung sarili ko. Matagal ko nang piniprepare yung sarili ko. Pagdating ng opportunity, di ka mauunahan. Bakit? Kasi handa ka na. Tingnan niyo yung sabi ng Proverbs chapter 22. Do you see a man is skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Yung isang taong magaling sa kanyang obra, taong magaling sa kanyang craft, siya ay maglilingkod hindi lang sa mga ordinaryong tao, kundi sa mga hari. Kung dati, ang ginugupitan mo lang ay yung mga tambay sa kanto, dahil naging magaling ka at sinanay mo yung sarili mo, naging manggugupit ka ng mga artista, ng mga hari, ng mga reyna, ng mga malalaking tao, kasi sobrang skillful ka sa work na ginagawa mo. Yung faithfulness nandoon. Isa to sa mga gusto-gusto kong quote na nabasa ko sa Facebook nun. Sabi dito, when fishermen cannot go to sea, they repair nets. So anong gagawin ko, Pastor? 3 bagay na dapat mong gawin. Number 1, be faithful in the little things. May maliit na task na binigay sa'yo, may pinagkatiwala sa'yo, Panginoon, yung leader mo, o yung bagay na meron ka ngayon sa business mo, sa trabaho mo, sa kung anong sahod na meron ka, be faithful sa maliit na bagay na yan. Matuto kang i-manage at i-handle ng tama. Unti-unti, pag nade-develop ng faithfulness mo, nade-develop ang character mo, nagpi-prepare ka, makikita mo na lang na palalaguin ng Diyos ang bagay na meron ka. Number 2, let God shape your character. Remember that testings, trials, is a part ng buhay natin in order for us to be built up. And even temptations, kapag tamang naging respond natin, mas magiging better tayo. And number 3, prepare before the opportunity comes. Ngayon pa lang, maganda ka na. Ngayon pa lang, i-prepare mo na sarili mo.
I-prepare mo yung mga kailangan. I-build mo yung value ng iyong skill set. I-build mo yung value ng spiritual life mo. I-build mo yung value ng relationship mo sa Panginoon. I-build mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Prepare so that when the open door, when the opportunity comes in your life, you are ready. Tanungin natin ang ating mga sarili sa mga questions na ito. Number 1, ano ang maliliit na responsibilities na pinagkakatiwala sa akin ng Diyos ngayon at paano ko kaya ito pinangangasiwaan? Paano mo minamanage yung maliliit na bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon ngayon? Yung sahod mo, paano mo minamanage? Pastor, di nga magkasya eh. Pagkasahin mo, palalakihin ng Diyos yan. Pangalawa, mas nakatuon ba ako sa promotion kaysa sa personal na paglago? Number 3, anong maaring tinuturo ng Diyos sa akin sa panahon ng paghihintay, in this waiting season? And number 4, kung ibibigay ng Diyos ang opportunity na pinagpe-pray ko ngayon, magiging handa ba ang aking karakter na dalihin ito? Tandaan natin mga kapatid, God does not simply prepare opportunities for His people, He prepares His people for the opportunities. God bless po sa inyong lahat. Nawa po ay naging isang malaking blessing and challenge ang mensahe po ng Panginoon sa inyo sa pagkakataong ito. My prayer, our prayer is that kayo po ay lalong makilala ang Diyos, lumago ang relasyon niyo sa Panginoon, lumalim ang relasyon niyo sa Panginoon, at mas marami kayong kaluluwa na maabot papalapit sa Kanya. Nawa po ay patuloy niyo pag-pray ang ating channel. Please support, please share, and please subscribe. Ito pong channel na ito, pakisama po kami lagi sa panalangin. Every lesson is a spiritual battle. Pero salamat sa Panginoon dahil laging natutupad ang kalooban niya. Abangan niyo po ang mga susunod pa nating lesson sa series na ito at yung iba po nating mga video sa channel na ito. Panoorin niyo na rin po. God bless po sa bawat isa.